Ating lubos na kilalanin ang isa sa mga kaaway ngayon ni VP Sara Duterte na si House Speaker Martin Romualdez. The Philippine Showbiz List presents Sino si Speaker Martin Romualdez? A prominent family background. Ang 61 years old businessman, lawyer and politician na si Ferdinand Martin Gomez Romualdez ay pinanganak noong November 14, 1963. Nagmula sa kilalang angka ng mga politiko at negosyante ang kanyang yumaong ama na si Benjamin Kokoy Romualdez na minsang itinanghal ng Forbes bilang ikatatumpung pinakamayamang tao sa Pilipinas, kung saan ito ay nagsilbi bilang gobernador ng lalawigan ng Leyte at kalaunan ay ambassador to the United States, China, and Saudi Arabia. Samantalang ang kanyang inang si Juliet Gomez Romualdez na tinaguri ang #1 cheerleader na kanyang mga anak sa ulirang ina citation ay apo ni Don Esteban Gomez at Doña Josefa Pamintuan de Gomez mula sa Pampanga. Ang kanyang great-grand-uncle naman na si Miguel Lopez Romualdez ay kabilang sa mga unang alkalde ng lungsod ng Maynila. Mula sa kanyang father's side, si Martin ay pamangkin ng dating First Lady na si Imelda Romualdez Marcos at ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, habang ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos at ang Senadora na si Amy Marcos ay mga pinsan niya. Bawat isa may kanya-kanyang kapansin-pansing karera. Ang kanyang kapatid na si Daniel Andrew ay isang kilalang arkitekto, habang si Benjamin Philip ay isang business executive. Ang kanyang kapatid na si Maria Remedios Paz naman ay isang international banker at investor. Ang magkakaibang karera ng kanyang mga kapatid ay nakatulong sa pagpapalawak ng malawak na network ng impluensya ng kanilang pamilya sa parehong mundo ng negosyo at politika. Tunay ng edukasyon at background ni Martin ay nagpapakita ng prestihiyosong katayuan ng kanyang pamilya. Ikatlo sa 4 na anak, nag-aral siya sa Cornell University sa United States mula 1981 hanggang 1985, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Government. Noong 1998, nakamit niya ang Certificate of Special Studies in Administration and Management mula sa Harvard University sa Boston, Massachusetts. Pagkatapos, pumasok siya sa University of the Philippines College of Law sa Diliman noong 1988 at naging miyembro ng Upsilon Sigma Phi Fraternity. Sa huli, nagtapos si Martin ng Bachelor of Laws noong 1992 at pumasa sa bar examinations noong 1993 na nagsilbing pagkahanda para sa kanyang karera sa batas at politika. Political career. Nagmula man sa kilalang political family, ang tagumpay ni Martin ay nakabatay sa kanyang sariling pagsisikap at mga nagawa. Katunayan, tulad ng marami sa mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno, ay nagsimula siya mula sa mababang posisyon at umangat hanggang sa kinaroroonan niya ngayon bilang Speaker of the House of Representatives. Ipinagmamalaki ni Martin ang mga nagawa ng kanyang ama, ngunit nais siyang magtayo ng sarili niyang pangalan at tagumpay. Ayon sa kanya, ginagamit lamang niya ang mga tagumpay ng kanyang ama bilang pamantayan upang magsikap at magtagumpay o higit pa rito. Hindi niya inaangkin ang credit para sa mga nagawa ng kanyang ama dahil alam niyang wala siyang kinalaman dito. Ang political career ni Martin ay nagsimula mahigit 30 years na nakalipas, kung saan siya naging miyembro at presidente ng kabataang barangay ng kanilang munisipalidad sa Tolosa, Leyte. Kalaunan, siya rin ang naging presidente ng Provincial Federation, isang tila malasakit na panimula sa kanyang mas mataas na tawag bilang isang career politician sa larangan ng legislation. Anya, itinuturing niya kanyang paglahok sa politika hindi bilang isang simpleng trabaho, kundi bilang isang bokasyon, isang seryosong platform upang magsilbi at pagbutihin ang buhay ng mga tao. Si Martin ay unang nahalal naman bilang kinatawan ng 1st District ng Leyte noong 2007, isang posisyon na hinawakan niya hanggang 2016 at muling tinanggap noong 2019. Samantala, bilang House Majority Leader mula 2019 hanggang 2022, siya ay may malaking papel sa pagpasa ng mga mahalagang batas, kabilang na ang Bayanihan to Heal as One Act at Bayanihan to Recover as One Act, pati na rin ang COVID-19 Vaccination Act ng 2021 at ang Malasakit Centers Act. Si Martin din ang kasalukuyang presidente ng Lakas Christian Muslim Democrats Party, isa sa pinakamatandang partidong pampolitika sa bansa. Ang kanyang pamumuno ay patuloy na nakatuon sa serbisyong publiko at mga makabuluhang reforma.
Ayon nga sa kanyang opisyal na website na martinromualdez.com, may 4 na bagay na itinataguyod si Martin. Ang serbisyong publiko, pagtataguyod ng konstitusyon, pagbabalik loob sa bayan at ang takot sa Diyos at pagmamahal sa pamilya. Katunayan noong nakaraang taon, natanggap niya ang Outstanding Public Servant Year Award 2023 na iginawad ng Independent at Non-Commissioned Survey Group na RP Mission and Development Foundation, Inc. A businessman. Bukod sa politika, kilala rin si Martin at kanyang pamilya sa kanilang yaman at mga negosyo, kabilang ng mga industriya ng media at pagmimina. Higit pa sa financial and educational stability, siya ay may matibay na ugnayan sa iba't ibang mga foundation. Katunayan, bago pumasok sa public service, ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang professional na buhay sa pribadong sektor. Tulad ng marami sa kanyang mga kamag-anak, nagsilbi siya sa iba't ibang mga posisyon sa pamamahala at direksyon ng mga malalaking kumpanya. Noong 1992, itinalaga siya bilang concurrent trustee at presidente ng Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation at Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation na parehong pag-aari ng kanilang pamilya. Noong 1995, nagsimula naman si Martin na magtrabaho bilang direktor at legal counsel para sa Carpa Realty Development Corporation. Kabilang din sa kanyang mga kredensyal ang pagiging chairman ng board ng Equitable PCI Bank. Si Martin ay may-ari ng mga kumpanya ng pahayagan tulad ng Manila Standard at Journal Group of Publications, pati na rin ng mass media firm na Philippine Collective Media Corporation. Ang Mark Ventures Holdings Inc. at ang shareholder nitong Bright Kindle Resources and Investments Inc. ay mga kumpanya na konektado kay Martin. Maliban sa pagiging isang mahusay na abogado, banker at negosyante, si Martin ay kilala rin bilang isang respetadong constitutionalist. Bilang presidente ng Philippine Constitution Association, ipinaglalaban niya ang pagpapahalaga sa konstitusyon at ang proteksyon ng mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. A devoted family man. Bilang isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, puno ng responsibilidad si Martin. Bagamat malinaw ang kanyang dedikasyon sa serbisyong publiko mula pa sa simula, ang pinakamalaking pinagmumula ng kanyang inspirasyon ay ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawang si Tingog Party List Representative Yeda Marie Kittlesvids Romualdez at ang kanilang mga anak. May nagsasabing hindi maganda ang pagsasama ng politika at mga bagay na may kinalaman sa puso. Ngunit para kay Martin at sa kabiyak, ang pagmamahal na nakabatay sa pagmamahal sa kapwa ang dahilan kung bakit kapanapanabik ang kanilang kwento ng pag-ibig. Nagsimula kanilang romance nang makita ni Martin ang larawan ni Yeda sa isang mall sa Cebu noong 1995 na para sa kanya ito na ang tinatawag na love at first sight. Dahil sa kanyang paghanga, nagtanong siya tungkol sa kanya at nagpunta sa bahay ng lolo ni Yeda, si Democrito Mendoza, kung saan nahabol siya ng aso, isang di malilimutang karanasan para kay Martin. Nang sumali si Yeda at manalo bilang Binibining Pilipinas International noong 1996, naging magkasintahan sila. Nang tanungin kung paano makakamit ang atensyon at pagmamahal ng isang beauty queen, sinabi ni Martin na huwag tanggapin ang no bilang sagot. Mula rito, wala na nga siyang sinayang pa na pagkakataon dahil noong November 1999, sa pamamagitan ng isang civil rights, pinakasalan niya si Yeda. Sumunod ang church wedding sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati noong February 4, 2001. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 4 na anak, sila Andrew Julian, Maria Bella Gabriel, Ferdinand Martin Jr. at Maddie. VP Sara Duterte says remark versus Marcoses and Martin maliciously taken out of context. Tulad ng maraming politiko sa mataas na posisyon, naranasan ni Martin ang kanyang bahagi ng mga kontrobersya. Isa nga sa pinag-uusapan ngayon ay sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte. Noong November 23 sa isang virtual press conference, inakusahan ni VP Sara ang ilang mga opisyal ng gobyerno ng katiwalian at sinabi na nais umano ni Martin na patayin siya. Nagbato ng mga salitang mabagsik si VP Sara laban kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at kay Martin, kung saan ay sinisisi niya ang mga ito sa paglalagay sa kanyang mga tauhan sa alanganin sa gitna ng politikal na pag-atake laban sa kanya. Sinundan niya ito ng kanyang pag-amin na nakipag-ugnayan siya sa isang tao upang habulin at patayin ang mga Marcos at si Martin sakaling siya ay mapatay. Pero itong Lunes, November 25, sa isang open letter, kinwestiyon ni VP Sara ang pahayag ng National Security Council na ang lahat ng banta laban sa Pangulo ay dapat i-validate at ituring na isang usapin ng pambansang seguridad. Dito ay giniit niya na ang kanyang pahayag ay maliciously taken out of logical context
o maling pagkakaintindi. Binanggit niya na ang pambansang seguridad ay nauukol sa proteksyon ng soberanya ng bansa, kaligtasan ng mamamayang Pilipino, at ang pagpapanatili ng mga demokratikong institusyon. Ayon sa kanya, ang tungkulin ng National Security Council ay nakatuon lamang sa pagbuo ng mga pulisiya na sumusuporta sa mga layuning ito. Sinabi ni VP Sara na ang kanyang mga pahayag ay hindi isang banta, kundi isang pahayag ng pag-aalala para sa kanyang kaligtasan.